Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. In this continuing series of the upcoming national and local election in 2025, we are proud to present to you the senatorial candidates. And our guest for today has been especially requested by countless of you televiewers. And your wish is our command. Ladies and gentlemen, a decorated soldier, Medal of Valor, Marine Corps, a hero, and now, senatorial candidate, Colonel Ariel Querubin. Welcome po sa Fourth Estate, Colonel. Butch, at sa lahat ng mga televiewers at taga-subaybay ng iyong programa. Yes po, alam nyo, siguro ilang messages ang inabot ng stasyon namin para lang mabisita kayo. And we are so glad and happy na naandito po kayo at pinuunlakan nyo ang aming imbitasyon. I should be the one thanking you kasi this is really a privilege, no? An honor for me kasi I really have to be heard by our televiewers, our would-be voters kasi ano naman tayo, matagal tayong nawala for a while kasi we've been in the corporate, no? So it's like I have to reintroduce myself because according to some, if they find out who Ariel is, it easily converts kasi wala naman daw siyang bagahe, wala naman siyang kahit anong anomalya na involved siya. Yes, that's true. And in fact, among the candidates, kayo po, tsaka a few of the declared candidates right now, talagang wala ka, as you say, wala talagang masasabi sa iyo na anomalya in any form or otherwise, no? Pero marami ng military at police personnel, mga officers, ang sumubok na maging senador, and yet, ang mga distinguishable figures na nakapasok sa Senado ay iilan lamang po, kagaya po ni Colonel Gringo Honasan, naging senador po, General Rafi Biazon, and former police officer Robert Barbers. Pero medyo matagal-tagal na rin na may nakapasok from our law enforcement agencies and the military, of course. What do you bring to the Senate if you get elected? Hopefully, and I'm hoping again, hope na sana talagang makapasok po kayo. Well, ano kasi yan no? Ang nakikita natin kuminsan yung mga nailuluklok natin na walang masyadong yung political will ba? And ito yung palagi ko pa ulit-ulit na sinasabi ko lang. Dapat maghalal tayo ng mga leaders na mayroong takot sa Diyos. Kasi yun yung konsensya mo And I don't want to be presumptuous to say I possess those But if they look at my track record naman, nasa military tayo, kung sasabihin lang na maraming ano bang gagawin mo, kung marami naman tayong naiambag nasa military tayo na mga reforma, no? Reforma para sa mga men in uniform, ganun din ang mangyayari kung nasa Senado tayo. Marami tayong marami tayong nasa sabihin nila na pina-priority natin, no? Depende yan sa magiging issue by the time na mahalal ka. Kasi ngayon, kunwari, ang mga issues natin tungkol sa inflation, of course, nandyan palagi yung corruption, nandyan din yung kawalan ng trabaho, maraming mga issues na alam niyo, sabi ko nga, nung nag-appear nga ako sa Congress noong December 5 to talk about the amnesty proclamation that was proclaimed by the President. Nung inimbita ako ng December 4, mga 10:30 in the evening, December 5 na yung So, hindi ka naman pwedeng magsabi na ayaw mo kung Ang tanong ko lang, bakit naman ako ang kailangan na resource person? Ang sabi nung chairman ng
Defense Committee sa House. Sir, you're an authority. Bakit ka mo authority? Kasi I was twice given amnesty. Twice jailed, twice given amnesty. Of course, it's a public knowledge that I was brought to the morgue. I was clinically dead. I had 67 shrapnel wounds. My pancreas got ruptured. A portion of the left lobe of my liver, 6 feet of my small intestines were cut off. Fighting for what I believed was right. So, nung nag-appear ako ron, ako kaagad yung pinagsalita nila. So, I pointed to the direction ba of our left-leaning congressmen. Sabi ko, our enemies, now they are my friends. Because I became a rebel myself. But if you ask me, nothing positive will come out of all these peace talks if the government for its side will not shape up to address corruption, social injustice, military abuses, non-delivery of basic services, poverty, unemployment. No? Insurgency will persist. And if you ask me now, I said the only antidote to all of this, of course, is good governance aided by a well-disciplined man in uniform. Yes, that's true. Everything I agree. No, of course, your military exploits are well documented and ingrained sa minds and hearts of the Filipino people. Pero pagdating sa usapang politika and we want to change things, we want to be a reformist of some sort, lalo na pag sa Senado, you being with a military background, how could you get over the hump? Kasi pang ilang takbo nyo na po to. And napakaganda ng mga ideya ninyo. At papasok kayo na buo ang inyong pagkatao, integrity, and prinsipyo. Pero having a military mind, a tactician, in the field of battle, ika nga, how can you translate it into votes na in the field of battle of politics? Because so many people are cheering for you, rooting for you, na yung military exploits mo mag-translate into a political victory. Alam niyo ano yan, natanong na ako ng paulit, marami na ano eh. Okay ba? Yung learning curve natin kasi madali lang din naman yan, no? If the likes of Senator Biason, for example, a fellow Marine like me, or Senator Greg Hunasan, Senator Ping Lacson, they're all, kung titignan mo, kung ano man naging role nila, they fiscalizers. Kasi they come from, alam mo yung sa military nila, na background, ganun ang kinakalabasan nila. And sa akin, sa dami na pinagdaanan natin na kumbaga sa hindi lang naman tayo sa military kundi napunta rin tayo sa corporate, no. Kumbaga sa yung experience mo rito sa military and corporate, madali lang na pagdating mo ron kung paano mo paano ka magpapasa ng mga batas, kumbaga sa I've been through a lot of more difficult battles before. Itong pagpunta ng Senado, I don't think mahirap na nagampanan, kumbaga sa kasi kung yung mga kasama ko rin, mga kabaro ko, they made good, then hindi natin sinasabi na mapantayan ko lang, di happy na ako. Kung sasabihin nila yung pinagdaanan ko sa military, doon ako mayabang. Di ba? Pero kung yung tinatanong ninyo, anong gagawin ninyo? Hindi ko naman sinasabi na mapantayan ko lang ginagawa nila. Kung mahigitan ko, mas maganda. Well, I'm sure, pag nabigyan kayo ng chance, and we will let all the chips fall where they are, and you will get elected as who you are. Yan basically po ang inyo pong sinasabi.
Bago po tayo mapunta sa ating mga issues, state of the nation, state of our country today, let's talk about, just for a short interval lang, about power. Kasi po, marami po ang gustong tumakbo, pero in today's times, ngayon po sa internet age, very mean ang politics. Magulo, fake news. Yung iban, mga kandidato pa lang nasisira ng mga reputasyon. Is it still worth it na pasukin yan para baguhin o makialam sa state of our nation today na kadalasan, pati reputasyon at honor ng pamilya ay nawawala na dahil nga dito sa internet age natin na apparently walang control sa mga panahon ngayon. Alam mo, Boots, mahaba na umbaga sa bago naman tayo nag-decide, kunwari, na papasok ulit kasi in 2010, I decided to join politics. My only handicap then was I was never allowed to campaign, not even once. I was in jail. I was jailed for 1.5 years, no? And my only consolation was, of course, 2 weeks before the elections, you were considered winnable, no? But ganyan yung at that time, pag-umpisa pala yung social media, and then lumabas yung isang propaganda na nalaglag lahat kami, no? President PBBM, he was, I think, running number 4 at that time. Senator Pia was number 6. Bagsak sila lahat. Kami dalawa ni Gilbert Rimulya, nalaglag kami sa Magic 12. So, you know that lesson ba? I joined the corporate after that. And ang tanong nga nila, bakit na naman naisipan mo? Maganda na. I got out of the service. I don't own any house. I cannot even buy a brand new car. Oh, of course, I was corrected by my son. Sabi niya, Dad, that is not factual. Kasi I saw your SALN eh. You can buy a brand new Vios. So my point here is, malayo yung kinalalagyan ko ngayon. So sa dati kong nung umalis ako ng serbisyo. Bakit ako I'm willing to leave my comfort zone. Kasi if I honestly believe that God carefully planned my life, pat namatay ako, I was given a new lease on life. Ilang ulit tayo na muntik mamatay, no? Ang tinatamaan yung mga katabi ko. Kasi bandang huli, sabi nga nila, katangi-tangi lang daw yung Ariel Kerubin na nakalaban lahat na armadong grupo. CPP, NP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. But my most formidable enemy was of course the armed forces, no? So, meaning sa dinaanan mo na ganito, na muntik ka na, ilang beses ka na muntik mamatay, namatay ka, ang nasa isip ko, alam mo, siguro, with all the countless blessings that I received from the Lord, no? And then binuhay ka, iisa lang ang nakikita ko. May mission pa ako. At meron sigurong gustong pagawa sa atin na to share to the people ba His countless blessings. Kasi hindi naman tayo greedy, no? Kung kaya natin iwanan yung comfort zone natin. Actually, hindi lang ito yung first time na iniwan ko yung comfort zone ko. I was about to be promoted the first general in my class. I was a brigade commander in Marawi. But I took the cudgels for my officers and men. 1 linggo, 2 linggo, lalabas na yung promotion mo. But, you know, principle, really, your principle will push you to what is, what you're supposed to do. Well, Colonel, I believe you and I can relate to what you are saying. Kasi po, tayo nagkaroon din po ng near-death experience. Natake po tayo sa puso. And I can relate to what you are saying na siguro nga baka there's something more. At to some people, they're still grasping it. Pero you look like na alam na po ang patutunguhan ninyo. Speaking about cars, the second hand na sinabi niyo po kanina. One thing na isang problema ng Pilipinas na nakikita namin, tila yata nakalimutan na ang middle class. Sapagkat ang mga middle class, yung pong sinasabi natin mga 35,000 pesos to 80,000 pesos to 100,000 pesos. Sa totoo lang, naniniwala po ako sinasabi nyo, nahihirapan bumili ng kotse on top of the basic necessities. Walang buying power.
Yeah. Kahit man lang yung magagandang mga relo, kailangan tipirin mo. Hindi naman dahil sa yun lang pinag-uusapan natin, pero talaga ang totoo niyan, ang middle class talaga hirap na hirap. And yet, ang middle class talaga ang nagpapaandal ng buong aparato ng gobyerno. Pero, ang middle class, pagdating ng mga ayuda, pagdating ng mga projects, nakatingin laang. Hindi naman namin pinagkakait, hindi natin pinagkakait po ang tulong na ibibigay sa ating mga mahihirap. Hindi natin pinagkakait ang mga tax breaks para sa mayayaman. Pero, if you become a senator, will you look at the middle class? Kasi you in itself represents us, mga middle class. Buti na mention nyo yung sa kotse at naiintindihan nyo po. Alam mo, Butch, no? Kasi sa pag-iikot ko, ang dami kong nakausap tungkol yan sa ayuda. Alam mo, wala naman masama sa ayuda na Kaya lang, hindi pantay-pantay. Ang nabibigyan lang, kung sana magbigay ng tulong na ganyan, lahat tumatanggap na ayuda. Kasi pare-parehas lang naman, taxpayers money yan. No? So, dapat lahat makinabang dyan sa ayuda na yan. Ako, I really have to relate this kasi nung nakita ko yan kung paano, anong ibig sabihin ng nung nasa corporate na tayo, namatay yung 7 Marines sa ulo. Yung boss ko, sabi niya, pare, dalawin nga natin yung mga namatay. Punta kami, may nilukot siya na papel na nilagay dito sa bulsa ko. I thought it was an issue ba na and then isa-isa niya na pinuntahan yung mga namatay, no. 2 nakatakip kasi wala pa yung ulo. Iha, sabi niya, nung namatay nung buhay yung mister mo, magkano tinatanggap ninyo? At ngayon namatay siya, magkano tatanggapin mo? Sabi niya, sir, hindi ko po siya asawa, kapatid ko po. Yun po yung mga pinapaaral niya, maliliit, bata. At kung wala raw siyang property and financial accountability, 75% yung tatanggapin doon sa kanyang basic pay. Tumalikod yung boss ko. Ariel, bigyan mo tigpa 500,000. So, kung umalis siya, takbo ko doon sa directress. No? Sabi ko, Camille, may pera ka pa dyan kasi pinapabigyan ni boss ng tigpa 500,000. Sir, wala akong dalang pera. Pagtingin ko na yan, 10 million yung check. So what I did was, sabi ko, pwede ba bang papalitan ito sa Bank of Commerce, no, para gawin maliliit na, So nagawa naman, no, isa-isa binigay ko yung 500,000, may naiwan na 6.5 million. Tinanong ko si boss, sabi ko, boss, saan ko, may naiwan na, sabi niya, bahala ka na dyan. Kung tarantado ako, binulso ko na lang yun, okay na ako. Fast forward. Namatay yung 19 na reformists, 19 na special forces sa Basilan. Ganun uli, 500. Sabi sa amin ng foundation, sir, pwede ba natin paliitin kasi ang binibigay ng gobyerno, 150 lang tayo, 500. Hindi lang naman sila binibigyan natin na CSR. Nangyari yung Marawi 166 ang casualties. Pinatawag ako, pare, kumusta na yung mga binigyan natin na financial assistance? Sabi ko, boss, yung iba, bumili ng tricycle, nilagyan ng sidecar. Di nag-tricycle. Nung naluma, balik uli sa hirap. Yung iba naman, one-day millionaire. Pagkatanggap na ganyan, balato dito, left and right. So, anong recommendation mo? Tama yung nasa Biblia, boss, sabi ko. Don't give them fish, teach them how to fish. Binigyan namin to 2 million para sa startup ng business. Ngayon, maganda na yung buhay nila. So meaning, totoo talaga yon. Bigyan mo ng trabaho instead na sanayin mo sa financial assistance. Kaya sa mga middle class, yun ang kailangan nila, trabaho lang. Na marami naman, marami ang makikita natin, gaya ngayon, online. Maraming pwedeng trabaho na pwedeng gawin, di ba? Yung seller, buyer, lahat na online So, kung maging senador ka, diyan ang tutukan mo kung paano mo protektahan na wag mo naman i-tax masyado malaki or kasi yan ang
you have to accept it. Yun ang pagbabago na you have to be responsive to the ever-changing times. Yun ang pangangailangan ng ating mga working class. O di, tulungan natin sila. Maraming salamat po sa inyong mga ideya po. Alam niyo po, mga kababayan, nagsimula na po kami na usap tungkol sa mga kinaharap ng ating mga kababayan, mga issues of the day sa ating pong bayang Pilipinas. Kaya po, pag-uusapan na po natin ang mga mahalagang mga gagawin ni future Senator, hopefully, Ariel Quirubin. We'll be right back po. Welcome back, Philippines. I'm still here, Butsarano, with senatorial candidate Colonel Ariel Quirubin. Alam nyo, pag-uusapan po natin, napakarami. Pag-uusapan natin ang mga issues about anti-dynasty, about vote buying, vote selling, anong kinakailangan para ma-improve ang ating ekonomiya, at syempre kung anong gagawin niya pag siya ay tumapak na in the great halls of the Philippine Senate. Pero being a military man, at saka alam naman natin na he is one of the most courageous military persons when it comes to foreign affairs, foreign relations. Dito po sa matagal ng issue ng West Philippine Seas. Tatanungin ko si Colonel Ariel Quirubin, when you become senator, sir, what is your stand regarding this issue? This very prickly and long time issue. Yung sa West Philippine Sea na yan, you know what? Non-negotiable sa akin kasi nung naging operations officer ako, naging intelligence officer ako, I was assigned sa Western Command. And kung ikwento ko rin lang, kung yung 49 combat medals and awards ko, one-third of those awards came were earned in Mindanao. The other one-third probably is in Southern Palawan. Kasi dyan ako na-promote noon on the spot na captain, 3 years ahead of my class in 1983. When I returned, pabalik-balik ako dyan. And yung nagmaman na mga isla natin noong mga early 80s, Marines siya magmaman yan. And the defense plan nila na namin noon was was named Hammer and Anvil. Meaning, yung hammer, ito yung intruders, di ba? Yung anvil naman, yun yung Marines na naandun na nagde-defend ng mga islands na yan. So, meaning, the Marines were they were ready to die with their salty boots on to defend those islands, no? But in 1985, tinul out yung Marines diyan, dinala sa Bicol. I was part of that, no? Kung saan nag-escalate naman yung insurgency problem natin. Lumakas yung CPP-NPA sa Bicol. So pinapasabog nila si Pocot Bridge, mismo yung 3rd Marine Battalion na magre-refurbish sana ng mga magre-resupply sa dun sa sa ibang detachment sa Pasakaw. Inambus nila. Namatay 8 yata o 11. Basta't maraming namatay na Marines diyan. So, anong ibig sabihin nito? Pagbalik ko ulit as battalion commander, 1999, nagkaroon kami ng enkwentro dyan. Yung tao ko, nakarecover sila ng laptop computer kung saan pinadala ko sa Solcom, hindi nila nabuksan. Pagdating na, aywan ko saan nila pinadala. Pagdating sa akin, pinag-aralan namin, nakalagay doon, strengthen yung CPP-NPA strategic plans, strengthen foothold along the shorelines. Kaagad-agad, ang bilis ko na kasi intelligence officer ako. Yung mischief writ na yan, nakuha ng China 1995. So meaning, 1999 ito, bago ako dalhin sa Lanao del Norte, sa Kauswagan na yan, yun na yung nila na strengthen foothold along the shorelines. Why? Yung CPP-NPA na yan, Mao-oriented, no? Mao-inspired. So, China yan. Kung ngayon na anti-China sila, ibig sabihin natauhan na sila. Maganda yon, di ba? Mm-hmm.
yung pinanggagalingan ng mga baril ba ng mga secessionist na groups, no, particularly yung MNLF at that time, were allegedly coming from Pakistan, a surrogate of China. So doon mo makikita na yung insurgency problem natin talagang pinagplanuhan din nila. Guluhin lang tayo internally, mawalan tayo na focus sa West Philippine Sea na yan. True enough, di ba? Nung sige, lahat ng modernization natin napunta sa ground force to address the insurgency. Napabayaan natin yung defense and security forces natin sa West Philippine Sea. Yung ano na yan, di ba? So nawalan na, mga barko natin, hindi na tayo nakapagpatrolya, konti na lang. Aeroplano, ganun din. Lahat na even Coast Guard. So ang labanan ngayon dyan sa West Philippine Sea, kung papansinin mo, preponderance of forces. Paramihan ba tayo na yung China, 100 yung barko nila, tayo 3, 4. So nung finally pinirmahan yung SRDP, yung Self-Reliance Defense Posture Act, no? Yun ang very welcome na nangyari kasi tayo ngayon, we can probably start to be self-reliant. We should be able to stand on our own kasi sa totoo lang, yung location ng Pilipinas, strategic yung location natin na mas marami tayong pwedeng makuha na concession sa superpowers na to. It so happen na ngayon, we really cannot stand on our own. We have to look for a big brother na sasandalan. Habang binubuli ka, but we cannot be forever dependent on them. We should be able to stand on our own. So ngayon, maganda yan dahil pwede na tayong gumawa ng sarili natin barko, pati nga yung bala natin ng 105 na ini-import pa natin. So lahat yan, kung mapakita natin na we can stand on our own, maaring hindi tayo ganito lang na basta-basta mabubuli nila. Di ba? So, ibalik ko rin sa dapat kung maging senador tayo, yan ang uunahin natin na siguro kailangan i-modernize natin, naunahin natin yung security, defense forces natin na naandyan sa West Philippine Sea na yan. So, I gather there are 2 points in your stand. Number 1, we should have a big brother, pero we cannot stand on that alone, di ba? Kasi hindi naman laging forever meron tayong big brother. Yeah. But right now, that is the administration stance right now. Na yan po yung ginagawa ni PBBM sa ngayon. And of course, the modernization. You will support every budget allocation for the modernization of the armed forces. Which I think the last modernization program was, I think, a decade ago pa or more than. Sa tingin ko, panahon na nga talaga na ang Senado magbigay ng magpaglaanan ng malaking budget ang ating po mga armed forces. Totoo yan kasi naano tayo siyempre yung mga nasa legislators natin, ang tingin nila, ang priority at that time was yung internal problem natin, yung insurgency. Pero you look at what happened now. Sabi ko, yung NTF-NCAC na yan, it was successfully, very effective, no? Kasi from the very start, sinasabi ko na military solution is not, it's not only military solution. We have to really, make it a whole-of-nation approach. Ganyan nga ang ginawa nila ngayon. In-involve nila yung mga local government, lahat. Kasi paulit, ang sinasabi ko nga, wala naman talaga insurgency kung maayos ang patakbo ng gobyerno. Tama naman. Okay, move on po tayo sa state of the nation ngayon. And thank you for your ideas about the West Philippine Sea problem. Isa sa pinakamalaki, if not pinakamalaking problema ng Pilipinas na kinakain talaga tayo is graft and corruption. Isa yan sa ang problema ng graft and corruption, hindi alam ng taong bayan ang daloy ng pera sa gobyerno. Bigla na lang nababalitaan, nawawala na yung ganitong amount. At ang nagiging problema pa, walang napaparusahan. Ano ho ang tingin ninyo na pwedeng maging solusyon sa graft and corruption sapagkat
sa naririnig po natin ngayon, at wala naman nagdi-deny na hindi totoo ang mga nangyayari, is mukha naman yatang sobrang-sobra na ang graphing collapse. Marami pala tayong pera ang Pilipinas. Balik uli ako sa sinasabi ko na yung corruption na yan kasi, panahon pa ni Cristo, may corruption na. Ang pinag-uusapan lang dito is how to minimize, no? Ngayon, sabihin to completely eradicate yan, ano yan, it's a tall order. Pero you start, step by step, kunwari, yun pa rin ang sinasabi ko na dapat maglagay tayo dyan ng mga tao ba na may political will, may takot sa Diyos. Kasi yun yung ang dami natin agencies na nag-a-address ng corruption na yan. But naglalagay tayo ng mga heads, mga chiefs ng mga agencies na yan na hindi man sila ganun porsigido no sa ginagawa nila, di ba? Kaya biruan nga nila, even yung COA, di ba? Ang sabi, ano ba yung COA? O, biro ito na commission or audit. O, di ba? O, meron yung anti-red tape na sinasabi nila, pero sa experience ko, ganun pa rin naman. Papatulugin nila yung papel mo na kumukuha ng permit. Di ba? Ilan ang nawawalang pera? So, kailangan mag-ano ka rin. Maglagay ka rin, maglahat. Pero kung lagyan mo ito ng mga tao na talagang yung bang may political will na mag-implement ng batas, no? Hindi nila masisircumvent yan. And then, meron yan, matagal na. Yung automated lang sa customs. Bakit ang tagal na meron doon papasok na commissioner, gagawin niya na automated yung system. Lahat wala na, less yung human intervention. Ba't hindi maituloy-tuloy yan? O kasi doon pumapasok. So lahat dapat na mga transaction, government transaction, you look at Baguio. Automated lahat ng mga government transaction, less yung corruption na mangyayari, di ba? So i-modernize natin. Yes, dapat. Ang transaction sa gobyerno para maiwasan yung under the table. Yes. Kasi yun lang nakikita mo paraan na the more na makikialam yung tao, alam mo na, no, yung pangangailangan nila. Pero I'm glad na na-mention ninyo yung phrase na takot sa Diyos sapagkat isa yan sa mga basic tenets ng pagiging public servant. You should be morally upright. At ang takot sa Diyos, nakikita yan sa gawa ng isang public servant. Pero mahirap ipakita sa tao sapagkat hindi mo naman pwedeng sabihin na ako, malinis ako, ganito. Maya-maya, mababaril ka na o matatanggal na sa pwesto eh. Ganun talaga ang kultura eh. But, money, basically, so nga nakaupo, and I'm talking about elected officials there, money is power. Power is money. And because of money, kinakailangan na lang patagalin ang sarili nila sa in power, namimili sila ng boto. Diyan po tayo papasok sa vote buying and vote selling. Ano ang tingin ninyo dyan sapagkat yan ho ang cancer na sumisira not only sa lipunan pero sa bayan natin, yung karakter ng bayan natin. To me, it's just a matter of right and wrong eh. Yan eh. So, it's not only a political problem pero it is a moral problem. Kasi ikaw yan, wala naman makakakita na kinuha mo yung pera sa ilalim eh. Being a voter, tapos binenta mo yung integridad mo, wala nang makakita niya. So, pero pag wala makikita, doon makikita yung character nyo. Ano wala sabi nyo doon? Yeah, of course, hindi, isa yan sa mga, palagi nilang na pinag-uusapan, mga electoral reforms ba, na, bakit nagkakaroon ng vote buying, o, sa totoo lang, sa akin, yung suffrage kasi, it's really, sarili mo, hindi ka dapat hindi mo ibinebenta yung boto mo. And since ang ang kababayan natin ngayon, ang tingin nila parang lang din yan, yung ayuda. Parang ganun yung nangyayari na ang i-educate natin yung mga botante natin. Kasi kung sila mismo
alam nila na hindi dapat nila ibenta yung kanilang boto. Alam ba nila na dahil nga sa ginawa nila na pagbebenta ng boto nila kung sabi nga nila, if there are idiots in Congress, then those who voted for them are well represented. Diba? Parang gano'n. Yes, So, yun ang nangyayari noon. Kasi ibinenta nila yung boto nila. At sa pagbenta ng boto nila, doon na tayo papasok sa ating topic na alam kong malapit sa puso nyo. Pag binibenta ang boto, tumiikot lang ang pera sa ganon, walang project sa poverty. Poverty, So, ano ho ang inyong plano sa state of the poverty situation in the Philippines? Na ito po, Colonel, napansin ko lang kasi may edad na rin po ako. Dati yung Vietnam, kayang-kaya. Talo na tayo ng Vietnam eh. Yeah, totoo yan. Pati militarily, talo tayo ng Malaysia tsaka Indonesia, wala naman sa atin doon. And it translates also to sports. Kasi dati walang makatalo sa atin sa basketball because once na ginapangan ka ng poverty, pati yung mga support, even sa basketball lamang, pati na rin sa mga kung saan-saan, lahat na po yan, inaapektuhan. So, kayo po would be, yun tututukan ninyo ho. No? Yes, yan, sigurado yan. Isa nga sabi ko na nagko-cause din ng poverty, of course, yung corruption. No? At isa pa, yung kakulangan ng trabaho. No? Pansinin natin, dahil nga sa kakulangan ng trabaho, wala man tayo maibigay na livelihood sa kanila, di normal, no? Opo. Yung maraming kumpanya na nakapaggawa na, may isa akong alam na nagtayo siya ng mga industrial hub all over the country. Would you believe na nung nagtayo siya ng ganyan, even yung hindi lang yung poverty and address, kundi pati yung mass base ng insurgency na yan. Na-address kasi yung binigyan mo ng trabaho, yun din naman yung nire-recruit ng mga rebelde. So, unti-unti na wala pa rin iba na solusyon kundi bigyan ng livelihood, trabaho. Bakit kamo nagladagsaan sila sa Manila o sa mga urban centers? Kasi nga, looking for jobs. Kung wala ka naman maibigay na trabaho, normal na maghihirap pa rin sila. Tama. Poverty begets poverty and poverty begets uprisings. Yes, kasi feeling ba ng karamihan parang wala na tayong pag-asa and we should, alam nyo, ang the last resort of a political indignation is revolution. Kaya yan ang mga nangyayari sa mga countryside natin. Now, let's go to our very talagang ito pinaka-importanting topic para sa amin. Kung kayo po ay magiging senador na halimbawa, yung magiging role ninyo sa Senado. Pero bago ang lahat, sinabi ko po sa inyo kanina, magbibiling po kami ng dalawang bagay. At ito po, unahin ko na muna yung isa. Kasi po napapansin po namin sa Senado ngayon, hindi na Senado, sa Kamara, both houses, na naaawa kami sa mga resource persons at saka yung mga sinasabi nila mga iniimbestigahan sapagkat kahit mga resource persons, magsalita ka na ng konti, nasa cite in contempt ka. Eh nasisigawan, nabubulyawan, ang style ngayon sa both houses of Congress siga-siga style na. Nanaawa kami sapagkat yung iba ho doon ay nagtatrabaho lamang at nakikita ho sa Facebook at saka sa internet, sa mga YouTube na ang nanay at tatay nila namumura at napapagalitan sa Senado. Now, there is no more sense of decency pagka medyo nakipagbalitaktakan ka, Senador. Pwede ho kami magbilin sa inyo. And I'm sure, hindi ho kayo magiging na to bring back some sort of decency naman sa ating mga resource persons tsaka sa ating mga iniimbestigahan pagdating sa legislative inquiries sa Senado. Alam niyo siguro tama yun. May narinig ako doon sa isang dapat ibalik nila sa curriculum o sa bata pala yung good manners and right conduct. Yes. Mm-hmm. No, good manners and right conduct. And again, it should be centered on God. Kasi kaya ganito siguro dahil nga wala na tayong yung pinagmulan natin, nawalan na yung good manners and right conduct. Yes, and also humility. So, ano pa rin yan, di ba? Respect begets respect. Pag
pag ganun ang ginagawa sa'yo, di normal na parang ano ka rin, di ba? Na maging indignant, maging parang Hindi yung magandang ehemplo. hindi Sa maganda. mga future public servants na nanonood, Yes. kala nila normal. Sa mga kabataan ba, okay lang pala yan. Kaya pag minsan yung mga kabataan ngayon, tsaka yung iba na mga kagawad lamang matanong lang, away na Okay, what will be your role pagdating nyo po ng Senado? Kayo ba'y magiging fiscalizer? At ano-ano ho ang mga legislative agenda ninyo, ang mga ihahain ninyo pag kayo po'y nakaupo na? Well, I'll definitely, kasi reformist ka nang galing So, normal na you'll be a fiscalizer, Sa mga batas na nakita natin, yun nga, yung, kung yung problema is again, by the time na ma-elect ka is inflation, then, naisipan ko, yun nga yung acronym na ginagamit ko is BET, dinagdagan ko na BL, may L na T, yung about yung corruption, lahat na. Una, yung B, busog na tiyan. Lahat ng mga nakatiwangwang natin na military reservation, marami yan, lalo na sa Bukidnon, ang galing kami ron. Dapat pwede natin ipanukala na gamitin natin part of that, Kasi siyempre sasabihin ng armed forces o ng kailangan din namin para sa pension namin or wala naman sa laki niyan, pwedeng paghatian, di ba? Hikayatin natin. So lahat ng mga nakatiwangwang na military reservation, pwede natin tayuan yan ng poultry, piggery, even gawing grazing land para sa mga baka at taniman ng mga high-value crops, This way, ma-address natin yung kakulangan ng supply. Kasi ang reason bakit nag-aangkat na tayo, even yung nilalagay nila, yung sa kaning, mga meat na pinaprocess natin, 80% ini-import. So, dapat sufficient tayo, maraan nandito lahat ng At hikayatin natin itong taong bayan, na to be closer sa bayanihan, Magtatayo tayo dyan sa mga kampo na yan ng mga community support centers. At least, di ba, yan ang wala na tayo na lahat inaasa na lang natin sa gobyerno So dapat magbayanihan, wala naman ng kalaban yung military. So yan ang And of course, para mabawasan din yung dependency natin, yung nagde-depend tayo palagi sa ayuda. So magbigay ka ng mga trabaho na ganyan na pagkakakitahan nila, di okay lang. Yung naman is edukasyon. Kailangan natin ibalik natin yung dekalidad na edukasyon. Kasi kung titignan mo, 97% ang literacy rate natin. How come pag mga exam sa math, sa English, bumabagsak? So, ibalik natin yung dekalidad na edukasyon at i-encourage natin yung online learning kasi yung mga bata ngayon, yung sa traffic ba na your time is mas marami kang inubos na daan kaysa dun sa di ba? Pero kung online yan, maraming mahikayat na mag-aral. Tapos, lahat ng panganay, lahat ng panganay sa pamilya, dapat full scholar. Kasi sila yung tinatakbuhan ng mga kapatid, ng magulang, pag may pangangailangan sila, yung panganay. Tapos ngayon, when it comes to yung corruption na yan talaga, dapat gawin natin automated na lahat ng government transactions. Natin, i-push natin. Kailangan lang ng political will dyan Tapos yung T, yan pa rin yung teritoryo, trabaho, nandiyan na lahat na pag yan mga issues na yan, by the time kunwari na ma-elect ka, naandyan pa rin din, yan na isusulong natin sa Senado. In other words, magiging very, very proactive na senador po kayo sa susunod na Senado.
Well, sabi nga nila, di ba? Yung mga batas nga natin, kaya may Congress na yan. Kasi every 5 years dapat nire-revisit. It has to be palaging responsive to the ever-changing times. Marami ng batas na dapat siguro balikan natin uli. I believe you, Colonel. Alam niyo po, napag-usapan po natin ang State of the Nation, ano ang gagawin ni Colonel pag siya ay nasa Senado na. Bago ho natin siya hingian ng huling mensahe niya para po sa inyo mga televiewers. Kayo na mga nag-request na interviewin po natin siya din sa GNN1 Media, huling habilin na lamang po sapagkat ako po ay dating kagawad at meron pong nakabinbin sa Senado at sa Kongreso na Magna Carta for Barangays Act. Yan po ay nakabinbin doon for the last 20 years. Baka naman ho, pwede magbilin. I'm sorry for my temerity, pero ang ating mga kabarangay, pinupush po yan, yung Magna Carta for Barangays Act. Meaning, yung mga magiging regular employees nila ng government with fixed salaries and income, or kahit man lang yung mga benepisyo nila mabigyan sapagkat ang barangay po ang ating po mga frontline. Meron din pa ang pwedeng ko idagdag dyan. Ano po? Na kailangan din tignan natin yung Magna Carta for Women. Oh, yes. Kasi meron ng may panukala na rin dyan lahat, pero yung nga sabi ko, we have to revisit. Pero itong Magna Carta for Barangay yung na hindi inupuan nila, hindi lang yan. Pagka tayo nasa Senado, ibalik natin uli yung minotball ba na ROTC, mandatory ROTC. Yes. Ibabalik natin yan. Ayun. Alam na natin ang gagawin ni Colonel Quirubin sa Senado. Maraming salamat po. Any last messages po sa ating bayan? Sa lahat po ng ng taga-subaybay ng programa ni Butch, sabi ko nga pagka tayo pinagkalooban ng mahal na Panginoon at pahintulutan tayo ng taong bayan na manilbihan uli, samahan po ninyo ako sa Senado at hindi po kayo magsisisi kasi yung Ariel Quirubin meron pong political will, may takot sa Diyos at ni 5 hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Makakaasa po kayo sa Ariel Quirubin. Salamat po. Maraming salamat po. And to all of you, takot sa Diyos, yan po ang ating takeaway for today. Maraming salamat po, future Senator Ariel Quirubin. And to all of you, maraming salamat, sinamahan niyo po kami. I am Bush Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.